Kumusta? Naku, ang sandaling matagal nang hinihintay ni Cassandra ay narito na. Ang paghaharap sa mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Ngunit sa likod ng pintong ito, hindi lang bastang mga salarin ang matatagpuan. Narito rin ang mga lihim na maaaring magpabagsak sa mga taong akala natin ay mahal tayo. Sa episode ngayong araw, habang nakatitig si Cassandra sa loob ng interrogation room, handa na ba siyang marinig ang pangalan ng utak ng lahat? Si Michelle na sarili niyang kapatid. Mananatili bang isang lihim o lalabas ng katotohanang magpapadurog sa puso ni Cassandra? At sa pagitan ng mga banta ni Yasmin at ng mga natuklasan ni Delton, sapat na ba ang katotohanan para makamit ang katarungan? O mas lalo lang nitong paglalayuin ang mga taong dapat sana'y magkasama? Simulan na natin. Diretso nang napatayo si Delton sa kanya binalik kay Ricky ang cellphone. Sigurado ba kayong si Michelle ang nagutos sa inyo? Gusto niyang makasiguro bago gumawa ng bagong plano. Oo, Mr. Chavez. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Galit na galit siya nung sinasabi niya sa amin ang gusto niyang mangyari. Binigyan niya kami ng cash na tig 1 milyon para patayin si Miss Cassandra. Sa pagkakaalala ko, ang sinabi niya, ayaw niyang maging hadlang si Miss Cassandra sa mga plano niya. Kaya kailangan niya itong patahimikin. Sagot pa ng isang lalaki. Si Cassandra at si Michelle ay magkapatid. Silang dalawa lang ang magkapatid. Muling natahimik ang dalawang lalaki dahil hindi nila alam ang tungkol doon. Magkapatid sila? Ulit na tanong ng lalaki na sa harap ni Delton. Pero Mr. Chavez, totoo ang sinasabi namin. Siya ang babaeng nagutos sa amin noon na patayin si Miss Cassandra. Wika ng isang lalaki. Napagtango-tango na lang si Delton. Hindi na siya nagulat na may kinalaman nga si Michelle sa mga nangyayari kay Cassandra dahil ito lang naman ang may matinding galit kay Cassandra. Akma na sana nga alis si Delton nang magsalita ang isang lalaki. Mr. Chavez, sinabi na namin ang gusto mong marinig. Anong mangyayari sa aming dalawa? Pakakawalan niyo ba kami? Pangako magpapakalayo-layo na kami. Hindi na kami magpapakita sa inyo kahit kailan at wala na kaming gagawin. Anas na isang lalaki. Hindi naman na humarap si Delton sa kanila. Maling tao ang sinubukan niyong patahimikan. Hindi niyo alam kung gaano kaimportante sa akin ang taong muntik niyong patayin. Hindi ko kayo ipapapatay pero kailangan niyong pagdusahan ang mga kasalanan niyo sa kulungan. Yun ang pinakamabuting gagawin ko sa inyo. Dahil kung tutuusin, gusto ko kayong patahimikin. Malamig at blankong saad ni Delton. Pero Mr. Chavez, aminin yung kasalanan niyo sa interrogation at kapag magkaibang sinabi niyo sa akin dito at sasabihin niyo sa interrogation, sisiguraduhin kong hindi na kayo sisilayan ng liwanag. Pagbabanta ni Delton, hindi naman na nagsalita pa ang dalawa dahil mas tatanggapin na lang nila ang makulong kesa ang mamatay. Umakyat na silang apat hanggang sa makarating sila sa sala. Dalhin niyo na sila sa presinto. Siguraduhin niyo na makukuha niyo rin ang sapat na ebidensya para makulong sila. Hindi sapat na umamin lang sila. Pero kung sakali mang wala kayong makuhang ebidensya, alam niyo nang gagawin niyo para makulong sila. Wika ni Delton na kinatango ni Detective Aaron. Yes, Mr. Chavez. Kami nang bahala sa kanila. Sisiguraduhin namin na makukulong sila. Sagot ni Detective Aaron. Naiwan ang dalawang detective sa bahay habang umalis naman si Ricky at Delton. Habang nasa biyahe sila, ay tahimik lang si Delton. Paano niya sasabihin kay Cassandra ang totoo? Hindi lubos maisip ni Delton na magagawa to ni Michelle sa sarili niyang kapatid. Nagawa ni Michelle na ipapatay si Cassandra nang dahil lang kay Garrett. Napapailing at napapabuntong hininga na lang si Delton. Hindi pa ba sapat noon kay Michelle na iniwan na ni Garrett si Cassandra? Bakit ninais pa nitong mamatay si Cassandra? Sasabihin niyo ba kaagad kay Miss Cassandra? Pagpuputol ni Ricky sa katahimikan nilang dalawa. Hindi ako ang magsasabi. Hahayaan ko marinig niya mismo sa dalawang taong nagtangka siyang patayin ng sagot na matagal niya nang hinahanap. Blankong sagot ni Delton. Hindi naman na nagtanong pa ulit si Ricky. Napapaisip si Delton kung may kinalaman ba si Garrett sa ginawa ni Michelle. Buntis noon si Cassandra at gustong ipalaglag ni Garrett ang anak sana nila. Paano kung may kinalaman nga si Garrett? Mahigpit na naikuyom ni Delton ng kamao niya. Kapag nalaman niya na may kinalaman si Garrett sa nangyari kay Cassandra, gigising talaga si Garrett na nasa ospital na. Humugot ng malalim na buntong hininga si Delton sa kanya sinundal ang ulo niya sa sandalan ng upuan.
Dumiretso si Delton sa kumpanya ng kuya niya. Hi Delton. Nagsalubong ang mga kilay ni Delton nang makita niya si Yasmin. Mabilis na inangkala ni Yasmin ang mga kamay niya sa braso ni Delton pero inalis yun ni Delton. We're not close. Don't touch me. Seryoso at malamig na saad ni Delton. Napapanguso naman si Yasmin. I miss you. Hindi mo ba ako na-miss? Paglalambing ni Yasmin, naririnig naman sila ng ibang nakakasabay nila sa paglalakad. Why would I? Sino ka ba? Nakakalimutan mo na kaagad. Ako lang naman ang fiancé mong maganda. Pinuntahan kita sa office mo sa kumpanya mo pero wala ka doon. Kaya inisip ko na baka nandito ka. Siguro sabay lang tayong nakarating dito no? Naiinis naman si Delton sa pangungulit ni Yasmin sa kanya. Umuwi ka na Yasmin. Wala kang mapapala sa akin. Hindi mo mabagong isip ko. Napakibit balikat si Yasmin. Hindi ka sigurado. Malay mo balang araw makuha ko rin ang atensyon mo, hindi ba? Sayang naman kung susuko na ako kaagad. Kahit na ilang beses mo ko ipagtabuyan, hindi ako aalis sa tabi mo. Nakangiting sambit ni Yasmin. Ibinigay ni Yasmin kay Rick ang mga dala niya. Hawakan mo yan para may silbi ka naman sa sunod ng sunod sa kanya. Anas ni Yasmin. Tumango na lang si Ricky, tinawakan ng mga dala ni Yasmin. Nang makasakay sila ng elevator ay tahimik lang ang mga empleyadong kasabayan nila. Siya nga pala, let's have dinner date later. Sunduin kita sa office mo. Pagpapatuloy ni Yasmin, tahimik lang naman si Delton. Siya nga pala, total si Charma naman ang unang lumapit sa pamilya ko para pakiusapan ako na pakasalan ka. Kailangan niyang panindigan yon. Punot noong nilingon ni Delton si Yasmin ang sa gilid niya. Blanco at malamig ang mga mata ni Delton nang humarap si Yasmin sa kanya. Wala man lang pakialam si Yasmin kahit na may nakakakita sa kanya. We need to plan our wedding dahil ngayong taon din yon. What? Usal ni Delton. Ngumiti naman si Yasmin. Yan ang sinabi ni Chairman nung lumapit siya sa pamilya ko. Kailangan mo kong pakasalan ngayong taon para mabigyan ko na rin ang daddy mo ng apo niya mula sa ating dalawa. Natatawa na lang si Delton sa mga sinasabi ni Yasmin pero hindi niya yung sineseryoso. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Seryoso ng sambit ni Yasmin. Nanatiling blanco mga mata ni Delton na nakatingin kay Yasmin. Hindi rin ako nakikipagbiruan sa'yo, Yasmin. Huwag kang makulit. Umuwi ka na. Anas ni Delton. Nang marinig nilang pagtunog ng elevator ay nagre-ready na silang lumabas pero nanlalaki ang mga mata nila nang biglang halikan ni Yasmin si Delton. Oh my God! Usal ng mga empleyadong nakakita. Pagbukas ng elevator ay nandun naman si Cassandra na naghihintay at nakita niya ang nangyari. Mabilis na lumabas ang mga empleyado na kasabayan nila. Itinulak na ni Delton si Yasmin habang si Yasmin naman ay matamis na nakangiti. Gulat na napatingin si Delton nang makita niya si Cassandra na nasa harapan nila. Tahimik lang naman si Cassandra. Wala siyang magawa, lalo na't lihim pa rin sa ibang tao ang tungkol sa relasyon nila ni Delton. Oh, hi Cassandra! Masiglang bati ni Yasmin. Blanco tinignan ni Cassandra si Yasmin pero nginitian niya rin ito kalaunan. What are you two doing here? Sabay kayo nagpunta dito? Tanong ni Cassandra. Hindi naman pero sabay kaming nakarating. Akala ko kasi kanina pa dito si Delton eh. Hahatiran ko lang sana siya ng pagkain. Matamis na nakangiting saad ni Yasmin. Napatangutango na lang si Cassandra sa kanya tinignan si Delton. Napapatikim na lang si Delton pero nanatili siyang tahimik. May pupuntahan ka? Pababa ng elevator. Hindi ka pa ba sasakay? Tanong ni Yasmin. Hindi na. Pupuntahan ko sana si Delton pero nandito naman na siya. Sagot ni Cassandra habang seryoso siyang nakatingin kay Delton. Mabilis na pinunasan ni Delton ang mga labi niya. Tumalikod na si Cassandra at babalik na sa office niya. Sumunod naman si Delton sa kanya. Cassandra, usal ni Delton pero hindi siya pinansin ni Cassandra. Delton, wait for me! Paghahabol ni Yasmin. Hinarap naman ni Delton si Yasmin. Will you please stop? You don't need to do all of this. Hindi ba't parang sumusobra ka na? Sa harap pa talaga ni Cassandra. Behave, Yasmin, kung ayaw mong ipatapon kita sa New York. Inis ng sambit ni Delton. Napapanguso na lang si Yasmin. Tinalikuran na ni Delton si Yasmin pero napapangiti naman si Yasmin. Pumasok na si Delton sa office ni Cassandra sa kanya nilak para hindi na makasunod si Yasmin sa kanya. Where have you been? Blankong tanong ni Cassandra. Kasama ko si Detective Aaron kanina. Pinuntahan namin kung nasan yung pansamantalang tinago. Ang dalawang lalaki nagtangkasa yung patayin ka 2 years ago.
Natatandaan mo pa ba nung nasa harap ka ng civil registrar? Napaseryoso ang mukha ni Cassandra. Are you sure? Nahuli na sila? Tanong niya. Tumango naman si Delton. Where are they? May nalaman ka ba? Sinabi na ba nila kung sino nag-utos sa kanila? Sunod-sunod na tanong ni Cassandra na wala na sa isip niyang nakita niya kanina. Dadalhin pa lang nila ngayon sa presinto. Tatawagan ako ni Detective Aaron kapag nadala na nila. Ikaw na mismo magtanong sa kanila. Pwede namang manood ka habang nasa interrogation room sila para marinig mo lahat ng sasabihin nila. Napalunok si Cassandra. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Posible bang iisa lang ang tao na gusto na akong patayin? Umiling si Delton kaya nagsalubong ang mga kilay ni Cassandra. Base sa investigasyon ni Detective Aaron, baka hindi. Pero aalamin pa rin nila kung iisa nga lang sila. Malin natin, nagbayad na siya ng malaking organisasyon para malinis ang trabaho niya. Sagot ni Delton. Napapabuntong hininga na lang si Cassandra. Are you okay? Tanong ni Delton, tipid naman ang umiti si Cassandra. Kinakabahan lang ako, wika ni Cassandra. Kumain ka na ba? Pag-iba ni Delton ng usapan, muling pinunasan ni Delton ang mga labi niya at nakita naman yun ni Cassandra. What happened? Tanong ni Cassandra. Imposible namang nadapa si Yasmin, hindi ba, para mahalikan ka niya? Walang kawala si Delton sa nakita ni Cassandra. Napapakamot na lang siya sa batok niya. Hindi akong humalik sa kanya. You can ask Ricky kung ayaw mong maniwala sa akin. Nagulat na lang din ako nang bigla niya akong halikan. I know, pero bakit wala kang ginawa kaagad? Nagulat ako, baby. Hindi ako nakapag-react kaagad. Tila batang pagpapaliwanag ni Delton. Really? O baka naman nagustuhan mo rin? Kung sa bagay, sino bang tatanggi kay Yasmin? She's pretty. Pinkish ang mga labi niya at sigurado uhaw na uhaw ang mga lalaking halikan siya. Napapanguso naman si Delton. Babe, hindi naman ako kasama sa mga lalaking nagnanasa sa kanya. Ikaw lang ang pagnanasahan ko. Mapaglarong saad ni Delton na para bang makakawala siya sa nangyari. Bukod sa upo siya sa mga hita mo't halikan ka. Ano pa bang kailangan kong makita kapag kayong dalawa lang ang magkasama? Wala, babe. Hindi ko na hayaang maulit yun. Tila isang tupa na sagot ni Delton. Napapailing na lang si Cassandra pero ayaw niya nang magalit pa. Wala siyang panahon para makipagtalo kay Delton. Kumain na tayo. Hindi ka pa ba nagugutom? Tanong ni Delton. Tumayo naman na si Cassandra saka kinuhang bag niya. Hindi niya sinagot si Delton pero alam na ni Delton ang ibig sabihin noon. Nang makababa sila ng lobby ay pinagbuksan ni Delton ng pintuan si Cassandra. Tahimik naman na sumakay si Cassandra. Dinala ni Delton si Cassandra sa paborito nitong restaurant. Nang makarating sila ay si Delton nang umorder dahil alam niya naman nang madalas orderin ni Cassandra. Hindi naman mawala sa isip ni Cassandra ang tungkol sa nahuli ni na Detective Aaron. Iniisip niya kung malalaman niya ba kaagad kung sino nag-utos sa mga to para ipapatay siya. Kung sakali mang totoo ang sinabi ni Delton na magkaiba ang taong nasa likod ng pagtatangka sa buhay niya, sino pa yung isa? Hey, you okay? Tanong ni Delton dahil tulala si Cassandra. May idadala rin ba nila ngayong araw ang dalawang tao na sinasabi mo? Tanong ni Cassandra. Oo, yun ang sabi ni Detective Aaron. Dadali nila kaagad sa presintong dalawang nagtangka sa buhay mo 2 years ago. Napatango-tango naman si Cassandra. Sana lang mapuntahan na nila pagkatapos ng lunch. Excuse me ma'am, sir. Saad ng mga waiter. Binaba naman ng mga to ang order nila. Magsisimula na sana silang kumain nang makita ni Cassandra si Yasmin. Matamis tong nakangiti sa kanya. Hindi niyo naman sinabi na dito kayo kakain. Favorite ko rin kayang place na to. Saad ni Yasmin sa kato na upo sa tabi ni Delton. Napapaigting na lang ang panga ni Delton. Bakit pa napakakulit ni Yasmin? Sinusundan siya nito kahit saan siya pumunta. Parang batang sunod ng sunod sa nanay niya. What are you doing here? Hindi kita inaya na sumabay na kumain sa amin. Kunot nung saad ni Delton. Wala namang pakialam si Yasmin at kinuha ng isang pagkain ni Delton. I invited myself kasi wala ka namang planong imbitahan ako. Nakangiting sagot ni Yasmin sa kato sumubo. Nakatingin na rin sa kanya si Cassandra. Nang makita ni Yasmin na nakatingin sa kanya si Cassandra ay ginitian niya ito. Napapabuntong hininga na lang si Delton na tila ba pinapahaba niya ang pasensya niya. Waiter, tawag ni Cassandra sa isang waiter. Mabilis naman itong lumapit sa kanya. Pakidagdagan ang mga order namin for 1 person. Thank you. Wika ni Cassandra ni kinatango ng waiter. Umalis naman ito kaagad para sabihin sa kitchen ang order niya.
Nakatingin si Dalton kay Cassandra pero tipid siyang ninitian ni Cassandra. Wala na silang magagawa dahil kumakain na si Yasmin. Ayaw naman ni Cassandra na maging bastos kapag pinaalis niya si Yasmin. Nang matapos silang kumain, ay sumabay din sa kanila si Yasmin. Nauna pa itong sumakay sa passenger seat. Malamig naman siyang tinignan ni Dalton. "That is not your seat, Yasmin." Wika niya kay Yasmin pero nakangiti lang sa kanya si Yasmin. "May nang may-ari ba ng upuan na to? May nakaukit bang pangalan? Wala naman, hindi ba? Kaya pwede akong umupo kahit saan ko gusto." Wika nito na kinigting ng panga ni Dalton. Inuubos talaga ni Yasmin ang pasensya niya. "Sa backseat ka kung gusto mong sumabay sa amin. Kung hindi ka susunod sa gusto ko, mag-grab o mag-taxi ka na lang. Huwag akong ginugulo mo." May dinasaad ni Dalton. "Baka nakakalimutan mo, Mr. Chavez. Ako ang fiancé mo sa mata ng publiko." Sagot ni Yasmin. Yumuko naman si Dalton para ilapit sa mukha ni Yasmin ang mukha niya. "Wala akong pakialam kahit na may makakita sa atin na media dito. Umalis ka dyan. Dahil si Cassandra lang ang may karapatang umupo sa passenger seat ko." May di niyang sabi. Nagbabanta ng tinig niya pero tinaasan lang siya ni Yasmin ng kilay. Hinawakan ni Cassandra sa braso si Dalton. "Hayaan mo na. Okay lang naman sa akin kahit nasa backseat na muna ako ngayon. Ngayon lang naman. Mahirap naman na magkagulo pa tayong tatlo dito, lalo na't nasa public place tayo. Sasakay na ako kaya sumakay ka na rin." Malumani na wika ni Cassandra, saka nito binuksan ang pintuan sa backseat at naupo na. Napapabuntong hininga na lang si Dalton. Minsan pang tinignan ni Dalton si Yasmin na nagre-retouch na naman ang mukha niya. Tahimik na sumakay si Dalton sa driver's seat. Minsan pa niyang tinignan si Cassandra sa rear view mirror at tipid naman siyang initian ni Cassandra. "Saan kita ibababa?" tanong ni Dalton kay Yasmin. "Sasama ako sa opisina mo," sagot ni Yasmin. "What?" Inis na tanong ni Dalton. "Masyado kasing busy ang fiancé ko, kaya ako nang bibisita sa kanya. Choosy ka pa ba? Wala naman kasi akong ginagawa sa kondo ko saka nakaka-boring. Kapag nandun ako sa office mo, at least nababawasan yung boredom ko. Kapag mukha mo'y nakikita ko." Nakangiting saad ni Yasmin. Napapailing na lang si Dalton sa kanya. "Bahala ka kung yan ang gusto mo." Tanging sagot ni Dalton. Napapangiti naman si Yasmin habang si Cassandra ay nakatingin lang sa kanilang dalawa. Gusto sanang mag-scroll ni Cassandra pero naalala niyang keypad nga pala ang cellphone niya. Naboboring tuloy siya sa biyahe nila dahil si Dalton at Yasmin ang nag-uusap. "Siya nga pala, gusto ko lang sanang itanong sa inyo ito. Hanggang kailan niyo itatagong relasyon niyo?" Pangbabasag ni Yasmin sa katahimikan nila. Napapatingin naman si Cassandra kay Yasmin dahil sa dami nitong tinatanong. Walang sumagot sa kanilang dalawa kaya muling nagsalita si Yasmin. "Natitiis niyo na hindi mag-holding hands in public at mag-usap ng tungkol sa relasyon yung dalawa?" Pagpapatuloy niya. "Cassandra, okay na sa'yo yung ganitong setup ng relasyon ninyo? Nagtatago na parang daga." Tinignan ni Cassandra si Yasmin sa rear mirror at nakatingin din sa kanya si Yasmin. "Hindi namin tinatago. Alam na ni Chairman ang tungkol sa amin ni Dalton. May mga inuuna lang kaming tapusin bago kami mag-focus sa relasyon namin. At i-announce yun sa publiko." Sagot ni Cassandra. "Really? Okay lang sa'yo na akong kilalang fiancé ni Dalton? Payag ka na kapag magkakasama tayong tatlo, ikaw ang magmumukhang third wheel sa ating dalawa? At sino namang nagsabi sa'yo na papayag akong siyang maging third wheel sa inyo? You're not important to me, Yasmin. Wala akong pakialam sa'yo kaya wag kang umasa na para bang matutuloy ang kasal natin." Sagot naman ni Dalton. Napapakibit balikat naman si Yasmin. "Hindi ka sigurado kung hindi nga ba matutuloy ang kasal nating dalawa?" "Hindi ko hayaang mangyari yun. Wala akong ibang pakakasalan kung hindi si Cassandra lang. Ikaw lang itong parang lintang dikit ng dikit sa akin. Nakausap ko ng ama ko tungkol sa bagay na yan. My dad loves Cassandra. Anak ng turing niya sa kanya. Kaya walang dahilan ng ama ko na pigilan ang relasyon namin. Huwag kang mangarap ng gising dahil hindi kita pakakasalan." Palihim na napapangiti si Cassandra dahil sa sinabi ni Dalton kay Yasmin. Nagkibit balikat lang ulit si Yasmin na tila ba hindi naapektuhan sa mga sinasabi ni Dalton sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa kumpanya ni Dalton. "Baba," utos niya kay Yasmin. "Hindi mo ba ako pagbubuksan ng pintuan?" Maarting wika ni Yasmin. Inis na tinignan ni Dalton ng babae. "Sino ka ba? Hindi ka prinsesa para gawin ko yun." "Baba," motoridad na wika ni Dalton pero nakipagmatigasan sa kanya si Yasmin. "Hindi ka bababa? Gusto mo bang pwersahan pa kitang pababain?"
Usal ni Yasmin na tila naiinis saka ito bumaba. Nang makababa naman si Yasmin ay mabilis na pinatakbo ni Dalton ng sasakyan. Hoy! Saan kayo pupunta? Sigaw ni Yasmin pero mabilis na nawala sa paningin niya ang sasakyan ni Dalton. Inis na lang siyang napapasipa sa semento. Natatawa naman si Cassandra sa ginawa ni Dalton. Ang rude mo naman, ani ni Cassandra. Inihinto na muna ni Dalton ang sasakyan sa gilid para makalipat ng upuan si Cassandra. Nakakainis yung babaeng yun. Idadamay pa ako sa boring na buhay niya. Nainis na sambit ni Dalton na makasakay na ulit si Cassandra. May sinabi na ba si Detective Aaron? Pag-iiba ni Cassandra ng usapan ng umandar ng sasakyan. Hindi pa siya natawag pero sa tingin ko naman nailipat na nila sa presinto ang dalawang lalaking yun. Sagot ni Dalton. Dumiretso na silang dalawa sa presinto kung saan nagtatrabaho sa Detective Aaron. Gusto nang malaman ni Cassandra kung anong dahilan kung bakit siya gustong ipapatay. Wala siyang maalala na may nagawa siyang kasalanan sa mga taong nakapaligid sa kanya para ipapatay siya. Nang makarating sila ng presinto ay pinapasok sila kaagad ng mga pulis. Itinuro rin nila kung nasaan si Detective Aaron. Sir Aaron, nandito na si Mr. Chavez. Tawag ng isang pulis kay Detective Aaron na nasa loob ng office niya. Lumabas naman si Aaron para harapin si Cassandra at Dalton. Nasa interrogation room na sila. Hindi na kita natawagan dahil may mga kinausap din ako pero hindi pa naman nasisimula na tanungin sila. Anas na Detective Aaron habang naglalakad sila patungong interrogation room. Nasa loob ng kwartong dalawang lalaki habang nasa kabilang kwarto naman si Dalton at Cassandra kung saan maririnig nila ang pinag-uusapan sa interrogation room. Pumasok ng isang pulis para simulan ng pagtatanong sa dalawang suspects. Seryoso naman na nakatingin si Cassandra sa loob. Hindi pa man nagsisimulang pagtatanong pero mabilis ng tibok ng puso niya. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng interrogation room ay tila isang malaking pasabog na handa nang pumutok. Si Cassandra na puno ng pangamba at sakit ay nakatayo sa harap ng isang katotohanang maaaring magpabago sa kanyang pagtingin sa pamilya, sa pag-ibig at sa sarili niyang dugo. Ang aral na may iwan natin sa yugtong ito ay ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Gaano man to kalalim ibinaon, minsan ang pinakamasakit na parte ng paghahanap ng hustisya hindi ang paghuli sa mga kriminal, kundi ang pagtuklas kung sino sa mga taong pinagkatiwalaan natin ang tunay na may pakana ng lahat. Ngayon, habang nagsisimulang magsalita ang mga sospek, handa na ba si Cassandra na tanggapin ang pangalang babanggitin nila? At si Dalton, hanggang saan ang kayang gawin ng kanyang galit kapag nakumpirma ng lahat? Huwag na huwag kayong bibitaw dahil sa susunod na yugto, ang mga maskara ay tuluyan ng mahuhulog.